Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan naman natin ngayon ang new lineup ng Dallas Mavericks. At dito sa lineup na to mga ropa, kontra sa game nila sa San Antonio Spurs, ay ginamit na nila si Klay Thompson sa kanilang first five. Take note mga ropa, pangungunahan ko na, ang ganda ng debut game ni Klay Thompson dito sa Dallas Mavericks. Dahil dito sa game na to, makikita natin yung sistema na ginagamit ni Coach Jason Kidd, ang strength ng Dallas Mavericks. Ano sa tingin nyo mga ropa, yung pag-acquire ba nila kay Klay Thompson ay mas lalong nagpalakas sa kupunan na to na siyang nakarating noong NBA Finals nung nakaraang season. Ngayon mga ropa, talakayin natin ang debut game ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks at ang pambihirang diskarte na ginamit ng Dallas Mavericks dito kontra sa San Antonio Spurs. Ito ang game analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay game. First quarter mga ropa, silipin muna natin yung first five sa lineup na gamit ng Dallas Mavericks dito. Ang nagmamando ng bola dito sa may ibabaw, Luka Doncic, at nandyan na nga yung bagong player nila na si Klay Thompson. At syempre as usual, nakapwesto agad dyan sa may 3-pointer. Tas ang gamit nilang center dito ay si Daniel Gafford at ang dalawang players pa na nasa loob para sa kanila ay si PJ Washington at si Kyrie Irving. Ngayon mga ropa, dito sa possession na to, himayin natin unti-unti ang mode of offense na ginagamit ng Dallas Mavericks. Take note mga ropa, ang Dallas Mavericks ay isang 3-point shooting team. Mahalaga sa kanila yung high screen na sineset sa kanila ng center nila dito. At dito nga mga ropa, si Daniel Gafford ang center nila, starting center nila, kaya automatic nandyan agad yan sa may ibabaw para mag-set ng screen. Tapos sa kabilang banda mga ropa, ang Spurs naman, ang gamit na depensa nila dito ay man-to-man defense. Actually mga ropa, si Victor Wembanyama na center ng Spurs ay good defender yan. Kaya feeling ko sa game na to mga ropa ay mahihirapan sa opensa ang kupunan ng Dallas Mavericks kung titiradahin nila sa loob or sa paint ang offense nila. At dito nga sa pagkakataon na to ay nag-set ng screen si Daniel Gafford sa may ibabaw. At na-anticipate nga ni Luka Doncic ang defense presence dito ni Victor Wembanyama sa may paint. Kaya ang ginawa ni Luka Doncic dito ay di niya na-pinurse yung issue na salaksakan dito or atakihin dito si Victor Wembanyama. Kinik out niya yung bola dito sa may 3-pointer kay Klay Thompson. Pero dito naman sa salaksak na to ni Luka Doncic, na-attract niya ang depensa dito ni Chris Paul. Kaya pag kick out niya ng bola kay Klay Thompson, napilitang mag-close out si Chris Paul doon sa may 3-pointer. Isang 3-point shooting player to si Klay Thompson, kaya automatic magko-close out yan si Chris Paul, hinabol niya. Pero ang close out ni Chris Paul dito mga ropa, napasobra, kaya pumake lang si Klay Thompson dito, iwan niya agad ang depensa ni Chris Paul. Open mid-range jumper para kay Klay Thompson, basket is good kahit tumalbog pa yan, easy 2 points para kay Klay. Unang 2 points yan ni Klay Thompson sa ibang team mga ropa. Take note, ngayon lang nag-iba ng team si Klay Thompson. Kasi ever since mga ropa, Golden State Warriors ang team niya. At ngayon yan na yung unang 2 points niya para sa kupunan ng Dallas Mavericks. At the next one mga ropa, sa ibabaw si Kyrie Irving naman na nagmamando dito para sa kupunan ng Dallas Mavericks. Tong lineup na to ng Dallas Mavericks mga ropa, para sa akin, complete lineup to. At tong lineup na to, napaka-flexible. Dahil ang dami nilang pwedeng gawing option in terms of offense. Nandyan si Luka Doncic, nandyan si Kyrie Irving. At this time mga ropa, si Kyrie Irving nga nandito sa ibabaw. Again mga ropa, automatic 3-pointer team itong Dallas Mavericks. Kaya si Daniel Gafford, automatic magsiset yan ng high screen palagi dito sa may ibabaw. Actually, ang ganda nga ng forma ng depensa dito ng San Antonio Spurs. Akala ko nga dito, aangatan ni Victor Wembanyama itong si Kyrie Irving. Dahil yun yung naging forma niya dito. Pero paggamit ng screen dito ni Kyrie Irving kay Daniel Gafford, napatras si Victor Wembanyama dito. Siguro in-anticipate niya na baka sumalaksak itong si Kyrie Irving at umatake papunta sa may paint. Pero dahil sa buckle na yon ni Victor Wembanyama sa depensa, natirahan sila ni Kyrie Irving ng open 3-pointer dito. Yung drop defense niya na ginawa niya dito, ang naging resulta mga ropa, open 3-pointer ni Kyrie Irving, basket is good, no problem. Para sa isang 3-point shooting team mga ropa, yung mga screen na yan ng center sa may ibabaw, napaka-importante niyan. Mapipigilan lang yan ganyang opensa kung magaling yung defender, yung center na si switch dun sa may center ng kabila. Mga ropa, the next play, grabe naman yung ambag dito ng isang Klay Thompson. Nagpaparamdam agad siya at nagpapakitang gilas sa kanyang bagong kupunan. Favorite niya to ang gantong galawan, yung moving without the ball, at ang ganda naman ng screen na sinet sa kanya dito ni Daniel Gafford para iwanan niya dito yung depensa ni Champagny. Syempre, ang tendency nito mga ropa, hindi makakareact dyan yung center na bumabantay kay Daniel Gafford kung hahabol ba siya kay Klay Thompson. Open na open si Klay Thompson dyan sa may corner 3-pointer, basket is good para sa kanya. Pinasok na dito si Dereck Lively, pinaltan niya na dyan si Daniel Gafford, nilabas na ng Dallas Mavericks. Take note mga ropa, back up center lang si Dereck Lively dito. Ito yung sinasabi ko na napaka-flexible ng lineup ng Dallas Mavericks. Kahit ultimo yung backup center nila, malupit din no? Hindi lang si Daniel Gafford ang malupit na center nila. Nandyan din si Dereck Lively. Ang katotohanan na meron silang guards na katulad ni Kyrie Irving, Luka
Luka Doncic, at meron pa silang power forward na katulad ni PJ Washington at center na katulad ni Dereck Lively at the same time ni Daniel Gafford. Ang isa sa pinakabalanseng lineup dito sa NBA ngayon. Nadagdag pa dyan si Klay Thompson mga ropa na isang streaky shooter na kung saan yan talaga yung kinulang nila noong last season. Ang katulad ni Klay Thompson na isang spot-up shooter para sa kanila. Sa senaryo nga na to mga ropa, nag-set ng screen dito si Dereck Lively. May option si Luka Doncic dyan na itira sa 3-pointer tong bola. Pero ang ginawa niya dito mga ropa, nag-drive to the basket siya, kasabay niya si Dereck Lively na pumunta doon sa may rim. Yung gantong type of offense na may option siya na pwede siyang tumira sa may 3-pointer pagka-screen dito ni Dereck Lively. At the same time, pwede siyang sumalaksak dito kasabay niya yung pag-roll kay Dereck Lively. Ganito yung type of offense nung James Harden nung nasa Houston Rockets pa siya, na marami siyang option dyan sa may pick and roll na ginagawa ng center sa kanya. Dahil nga sumabay ng roll si Luka Doncic dito kay Dereck Lively pababa doon sa may paint, ang tendency, nalilito ang depensa dyan ng San Antonio Spurs kung ipapasa ba niya kay Dereck Lively yung bola or isasalaksak niya siya mismo ang litira. At bukod pa dyan, di naman talaga natin may kakaila na magaling na player si Luka Doncic sa mga gantong pagkakataon. Kaya ang nangyari dyan, easy layup para sa kanya, panis ang kalaban, basket is good, easy 2 points. Dahil nga sa sobrang flexible ng lineup na to ng Dallas Mavericks, eto si Kyrie Irving naman ang nagmando para sa kupunan nila. Pag wala si Luka Doncic mga ropa, may another option ng Dallas dito sa katauhan naman ni Kyrie. Si Kyrie Irving ay isang type of player na kayang mag-create ng kanyang own shot. Kaya kung gusto ng Dallas Mavericks ng easy 2 points or quick 2 points, sa kanya talaga literally nagpupunta. Ang ginawa nga niya dito mga ropa, nag-ambag siya ng easy 2 points mula dito sa screen ni Dereck Lively. Kahit wala nang play dito mga ropa, ang ginawa ni Kyrie Irving dito, nagpunta siya dito sa may left side at sobrang hirap na tira niyan, pero ginawa lang mukhang madali ni Kyrie Irving kung papanoodin. Again, sa senaryo na to, hindi napagod si Luka Doncic dahil sa option na to na pwede nilang ibigay kay Kyrie Irving yung bola. Easy 2 points agad para sa Dallas Mavericks. Bigyang pansin natin dito yung ambag ni Dereck Lively Jr. mga ropa. Again, ang Dallas Mavericks ay isang 3-point shooting team. Pero ang pagkakaiba nila sa ibang team, unlike sa ibang team mga ropa katulad ng Golden State Warriors na isang 3-point shooting team din mga ropa, wala silang rebounder na katulad ni Dereck Lively Jr. Dito nga mga ropa, tumira si Luka Doncic ng isang 3-pointer at sa pagkakataon na yan, nagmintis yan. Pero guess what? Guess who? Nandun si Dereck Lively sa ilalim para sa easy tip-in, easy 2 points na yan para sa kanya. Isang pambihirang asset ang isang Dereck Lively at Daniel Gafford para sa kupunan ng Dallas Mavericks na isang 3-point shooting team. In case na mag-miss ang mga tira sa 3-pointer sa mga players ng Dallas, nandun sila sa ilalim para rumebound at mag-putback. Iba din talaga mga ropa pag ang isang team ay may type of center na katulad ni Dereck Lively. Ito again, isa pa, ang gandang pasa ni Luka Doncic dito sa may open 3-pointer sa kanyang teammate. At pinukol na yan ng kanyang teammate. Pero tignan natin yung ginagawa ni Dereck Lively dito sa ilalim mga ropa. Pumipwesto agad siya para in case na mag-miss ang tira, siya ang makakakuha ng rebound. Pero sa pagkakataong to mga ropa, pumasok ang tira. But still commendable yung ginagawang sipag ni Dereck Lively sa pagkakataon na yan. Kung mawala ng tira, another chance para kay Dereck Lively na makuha yung bola, another option sa kanila para sa panibagong possession. Sa senaryo na to mga ropa naman, nilabas na si Dereck Lively at binalik na si Daniel Gafford. Nagkaroon na siya ng sapat na pahinga dahil nga sa ginawang pag-sub sa kanya ni Dereck Lively Jr. mga ropa. Sabi ko sa inyo mga ropa, napaka-flexible ang lineup ng Dallas Mavericks. Ang dami nilang pyesa na pwedeng gamitin. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, Daniel Gafford naman na nag-set ng screen dito sa may ibabaw at si Kyrie Irving nagmamando ng bola. Kayang-kaya ni Kyrie Irving na gumawa ng kanyang sariling tira at ayun nga ang ginawa niya dito mga ropa. Nag-step back 3-pointer si Kyrie Irving. Pero pansinin natin yung Daniel Gafford dito. Ang kabantayan niya dito mga ropa, di hamak na mas matangkad sa kanya sa katauhan ni Victor Wembanyama. Again, tumakbo si Daniel Gafford dun sa may ilalim pagkatapos niya mag-set ng screen. In case na mawala ng tira ni Kyrie Irving, meron siyang chance na makuha yung rebound. At the same time mga ropa, nakikipagbakbakan si Daniel Gafford dyan kay Victor Wembanyama kahit na dehado siya side sa pwestuhan para sa rebound in case nga na mawala ng tira ni Kyrie Irving. Parang si Dereck Lively lang mga ropa, pag titira ang kanyang mga kampe sa may 3-pointer, hindi siya nag-i-stay sa isang lugar, bagkus ang sipag na player nilang dalawa dahil nakikipagbakbakan sila para sa rebound in case na wala ng tira na kanilang kakampi. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, Kyrie Irving is just Kyrie Irving. 3-pointer para sa kanya, ang hirap na tira yan, basket is good pa. Eto, transition offense naman ng Dallas Mavericks. Klay Thompson is back sa lineup ng Dallas. Easy na transition offense lang para sa kupunan ng Dallas Mavericks. Luka Doncic siya may hawak ng bola dito at pumeso agad si Klay Thompson dito sa may 3-pointer. Walang bumabantay kay Klay
Thompson. Nag-close out naman dito yung player sa San Antonio Spurs pero huli na ang lahat yan mga ropa. Mabilis tumira si Klay Thompson sa may 3-pointer. At napansin nyo ba mga ropa, yung shooting form ni Klay Thompson parang bumalik doon sa dati sa 2019, 2020, 2018, 2017 era ng Golden State Warriors. Kasi kung mapapansin nyo yung tira niya noong 2023, 2024 mga ropa, parang broken parang may mali. Pero dito parang yung tira niya, yung shooting form niya, nagbalik doon sa katulad sa dati. Parang vintage Klay Thompson yung tira na to. Yun lang naman yung napansin ko dito mga ropa. Kayo pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung napansin nyo din. Kaya ang tendency dyan mga ropa, pagka naiwanan si Klay Thompson dito sa may 3-pointer, basket is good na para sa kanya dito sa game na to. Take note sa Mavs debut ni Klay Thompson dito sa game na to, 22 points ang kanyang inambag, 6 out of 10 siya sa may 3-pointer. Hindi na 0 out of 10 mga ropa, 6 out of 10 na. 6 na 3-pointers ang kanyang nagawa dito sa game na to. Kaya i-convert yan mga ropa, total of 18 easy points agad para kay Klay Thompson. At the next play dito mga ropa, pinaulanan na ng 3-pointers ng Dallas Mavericks ang kupunan dito ng San Antonio Spurs, kaya natambakan na sila. Dito kuha ni Klay Thompson ang depensa ng San Antonio Spurs sa screen na to at naiwan si Kyrie Irving na open sa may 3-pointer. Open 3-pointer para kay Kyrie Irving, basket is good na yan. At eto si Luka Doncic naman na nagando ng bola. At si Dereck Lively nagset na ng high screen dito sa may ibabaw. Ang laking player ni Dereck Lively. Kuwang-kuha dyan yung gusto niyang iskrinan. Minaniobra lang ni Luka Doncic dyan ang opensa nila para laro-laruin at nag-end up yan dito sa may open 3-pointer niya. Again, tinitira yan ni Luka Doncic. Favorite shot niya yung mga ganyan. Kaya pinukol niya na another one. Basket is good para sa kupunan ng Dallas. At dito nga mga ropa, tinatambakan na ng kupunan ng Dallas Mavericks ang kupunan ng San Antonio Spurs. Hindi nila mapigilan ang 3-point shooting ng Dallas Mavericks. Tapos dito mga ropa, ito na yung huling play na papakita ko. Again, high screen na naman ni Dereck Lively. Napaka-importante niyan. Yan ang focal point sa opensa ng Dallas Mavericks. What a play ang ginawa ni Klay Thompson dito. Nandun siya sa may paint at pumeso siya, umibabaw siya doon sa may 3-point line. Nakuha na attract ni Luka Doncic dyan yung depensa ng San Antonio Spurs. Kaya ang tendency mga ropa, naiwan na open si Klay Thompson dito sa may ibabaw. Pinasa na ni Luka Doncic yan at tingnan nyo yung confidence dito ni Luka Doncic. Hindi na siya tumingin dyan at nag-celebrate na sa 3-pointer ni Klay Thompson. Hindi naman siya binigo dyan ni Klay Thompson. Klay Thompson for 3, basket is good ang long bomb. Sa pagkakataon na yan, 19 out of 44 ang kupunan ng Dallas Mavericks sa 3-pointer. 43.1% yan. Diyan nila pinatay ang kupunan ng San Antonio Spurs sa kanilang 3-point shooting. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa game ni Klay Thompson at angkop ba siya sa team ng Dallas Mavericks ngayong season? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion para makapagkwentuhan tayo.